Lagi natin naiisip na sana proud sa akin yung younger self ko. Pero merong scenario na binigay sa akin na talaga namang interesting. Anong gagawin mo o sasabihin mo kapag nakasalubong mo yung younger self mo? 22 hoes on me, 22 clothes on me, 22 goes on me, 22 bros on me. Well, dalawang bagay. Una, hindi ko sasabihin sa younger self ko na ako to. Kasi isa talaga akong deep thinker, so hahayaan ko talaga siyang mag-overthink na ano ba yung pinagsasasabi ng lalaking yun. And dito ko rin malalaman kung marunong ba talaga akong makinig sa mga sinasabi sa akin. Pangalawa, medyo harsh to pakinggan pero hindi ko babalaan yung sarili ko para sa mga masasamang pangyayari na nangyari sa buhay ko. Karamihan sa mga tao, kung magkaroon sila ng pagkakataon na bumalik sa oras at balaan yung sarili nila tungkol sa mga masasamang pangyayari sa buhay nila, gagawin nila yon. And syempre, naiintindihan ko na yun ay para sa dahilan na sobrang tragic ng pangyayari katulad ng isang aksidente. Kaya naiintindihan ko na hanggat maaari, gusto nilang maiwasan yung isang pangyayari sa buhay nila na talaga namang napakasama. Pero ako, hayaan kong mangyari lahat ng masasamang naranasan ko sa buhay. Bakit? Alam naman siguro ng lahat yung sagot. Lahat ng masasamang pangyayari sa buhay, kailangan mo yan maranasan. Lahat ng pain, lahat ng rejection, lahat ng loneliness, lahat ng mga pagsubok, kailangan mo yun maranasan para matuto ka. Kasi paano ka matututo kung sanay kang komportable yung buhay mo? Kung sanay ka na lahat ng gusto mo, nakukuha mo, kung sanay ka na lahat ng gusto mong mangyari is nangyayari sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, kung nasanay ka na ganun yung pamumuhay mo, magiging ungrateful ka lang and mas magiging greedy ka para sa ibang mga bagay. Pagkatapos kong madaanan lahat ng mga unpleasant na experience, natutunan kong maging grateful. Sabihin natin merong 100 mga masasamang pangyayari na nangyari sa buhay ko at merong isa na maganda. Kahit merong 100 na masamang nangyari sa buhay ko, sapat na yung isa para maging grateful ako. Dahil kapag pinili mo na mabuhay sa resentment, parang mawawalan na ng meaning yung life. Iisipin mo na meaningless lahat kasi lahat naman ng masamang nangyayari, yun lang yung nangyayari. Pero dahil nga sinabi ko na gratitude forms great attitude, gaganda yung buhay mo kapag natutunan mo yung gratitude. As time keeps slipping away, girl, don't stop feeling away. At yung isang bagay na mas masakit pa sa regrets ay yung could haves. What could have happened? Ano kayang nangyari kung nangyari to? Masakit siya lalo na kapag wala na sa kontrol mo yung mga bagay na nangyari. Kapag wala ka nang magagawa, kaya yung mga bagay na yun magiging palaisipan na lang para sa'yo. Yung past, isang pangyayari na nangyari na pero nagdudwell pa rin tayo. At yung future, yung mga bagay na hindi pa nangyayari pero nagkakaroon tayo ng anxieties at takot na baka hindi mangyari yung mga bagay na gusto nating mangyari. At yung could haves, yung mga bagay na ini-imagine mo sa future na magiging parte na lang ng past mo kasi wala ka nang magagawa para mangyari pa yon. Masakit isipin kasi yung mga could haves mo, paano kung magaganda pala sila? Paano kung life-changing pala sila? Pero since wala kang magagawa, it is what it is na lang talaga. Well, ang tanging remedy sa mga bagay na yun is balance. Magre-reflect ka sa past, magpo-focus ka sa present, at i-consider mo yung mga bagay na mangyayari sa future. At kung makakausap ko man yung sarili ko, may 2 bagay lang ako na gustong ipaintindi sa kanya. Una, gusto kong ipaintindi sa kanya na ang buhay ay hindi laging papabor sa'yo. Na ang fate, ang tadhana, hindi laging papabor sa'yo. Na hindi lahat ng gusto mo is mapapasayo at hindi lahat ng gusto mong mangyari ay mangyayari sa oras na gusto mo. Dahil mabubuhay ka lang ng miserable kung lahat ng mga bagay na hinahangad mo ay hindi napapasayo kahit anong subok mo. At ganun talaga sa buhay. Kailangan mong tanggapin lahat ng mga bagay na ibabato sa'yo. At kung may advice man ako na mabibigay sa younger self ko, yun ay wag na magkaroon ng kahit anong hesitations. Nagawin niya lahat ng gusto niyang gawin nang walang kahit anong alinlangan. Walang takot sa rejection, walang takot na pumalpak. Dahil ang hirap mabuhay ng puno ng could haves. Na lahat ng ini-imagine mong mangyayari sa future, magiging palaisipan na lang at magiging parte na lang siya ng past mo. Actually, ang pag-overthink maganda naman siya, lalo na kung practical yung mga bagay na pinag-iisipan mo. Pero kung yung pag-overthink mo, binibigyan ka lang ng hesitations, mas hindi ka na makakapag-decide na gawin yung isang bagay. Magkakaroon ka lang ng mga regrets at ng mga could haves. So, hindi lang to applicable sa akin. Applicable to sa lahat. Kapag may gusto kayong gawin, gawin nyo na. Take the risk. Ayun lang naman. Well, project ko to pero sinabay ko na rin sa YouTube ko since ganito rin naman yung uri ng content na ginagawa ko. And see you soon.